What's up mga kadiskarte? Welcome back sa ating channel. Tayo ngayon ay babiyahe sa Grab. At syempre magpapagas muna tayo. Siguro 1K lang ang idadagdag natin sa ating gas. So currently, maulan-ulan pa rin At yun, sinasamantala natin habang hindi malakas yung ulan. Kasi kapag umuulan talaga at bumubuhos talaga malakas ang ulan, hindi tayo bumabiyahe dahil ayaw natin isakripisyo yung maliit na kikitain pero hindi mo alam baka dun sa lugar na mapupuntahan baka mabahalan tayo. Ayun, kaya tinatansya natin lalo na ngayong maulan na season. So hindi tayo talagang palaging bumabiyahe. So pinipili natin yung araw na pagbiyahe dahil mahirap na. Kumita ka nga ng konti. Babawian ka naman sa, 'di ba? Hindi mo alam baka may biglang baha na madadaanan ka. Magpagas muna tayo mga kadiskarte. Nandito tayo ngayon sa My Clean Fuel at 71 pesos ang ngayon, ang premium. 1K lang premium. So yan mga kadiskarte, 71 pesos ang kanilang premium ngayon. Kabilang na lang bro. Patay lang po sir. Okay na? Okay na. Simulan na natin to. 9:45 in the evening tayo mga kadiskarte. Okay na, naka-online na tayo mga kadiskarte. At hintayin na lang tayo ng ating first booking. First booking natin mga kadiskarte, meron na agad 165 pesos cash ito. At 2.3 kilometers ang pick up, kaya puntahan na natin. Paano ang diskarte natin kapag maulan? Siyempre, tinatansya natin hindi tayo basta-basta tumatanggap ng booking na tuloy-tuloy, lalo na kapag yung sobrang bumuhos ang ulan. I'd rather na umuwi ng bahay kapag talagang bumuhos ng matindi. Pero ayun nga, nasa sa inyo yan kailangan tansyado ninyo at palagi kayong nakaabang sa weather forecast na kung ang bagyo ba ay matindi or gaano ka tindi ang buhos ng ulan. Dahil pag nagkataon na hindi nyo alam na talagang na bagyo pala talaga at napunta ka sa lugar na baha, ayun, delikado. At saka at least dapat alam natin yung mga lugar na binabaha talaga. Kasi kapag alam natin na 'di ba lumakas na nga ang ulan at alam natin yan, mga 2 hours lang na tuloy-tuloy, may mga lugar na talagang lubog agad sa baha. Yung first booking natin mga kadiskarte, dito lang din 2 kilometers ang pick up, kinuha ko na dahil first booking nga at mabilis naman dahil wala namang traffic. Dito na tayo sa pick up, hintayin na lang natin si passenger. Second booking natin mga kadiskarte, nandito tayo ngayon sa My Trees Residences. Okay, at ang booking natin ay 212 pesos GrabPay. Wait lang natin, ang passenger sabi ay pababa na daw siya. Okay, at yan na nga, bumubuhos na kadiskarte ang ulan. So shout out sa mga kadiskarte natin dyan na bumabiyahe pa din kahit alam natin na delikado dahil nga madalas ang pagbuhos ng ulan. Na-drop na natin ang ating second passenger mga kadiskarte. Siguro maghintay na lang tayo ng mga susunod. At yan, tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng ulan. Time check tayo kadiskarte. It's already 10:37 in the evening. So tayo, hanggang umaga tayo or madaling araw. So let's see kung saan tayo ipadpad ni Grab ngayong gabing ito. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Tayo ngayon ay 1,400 na. Okay. At syempre sa mga bagong nanonood dito lang sa ating channel ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. At syempre tayo ay nag-a-upload ng mga iba't ibang klase ng diskarte sa buhay, especially itong ating pagbabiyahe sa Grab, Lalamove at iba pang mga bagay. Sa mga bumabiyahe din dyan ngayon mga kadiskarte, lalo na sa gabi at umuulan, kumusta naman ang inyong biyahe? So
Ako nga, sabi ko nga kadiskarte, ako ay hindi bumabiyahe ng sobrang lakas ng ulan. Dahil alam nyo na, nakasedan lang ako at mababa ang ating sasakyan. Anytime na madaan tayo sa lugar na lumampas agad sa gutter yung level ng tubig, nako, delikado yan. Kaya kailangan every time na meron tayong pupuntahan na destination, kaya alamin natin na kung ang lugar ba na yon ay binabaha. Nandito tayo ngayon kadiskarte sa may Zabarte. So medyo bababa siguro tayo ng pababa ng Commonwealth para makagapang ng konti, dahil dito sa along Zabarte Road medyo mahirap makahanap ng mga booking. Kaya let's see, tayo ay gagapang. Sa mga batikan natin dyan na mga kadiskarte, kumusta ang inyong biyahe? At pa-share naman dito sa ating channel, comment ka dito sa atin at share mo naman kung ano ang iyong diskarte ngayong tag-ulan. Paano ka bumibiyahe at paano ka umiikot dito sa Metro Manila. Okay, so i-share mo naman sa amin kadiskarte dito sa comment section kung ano ang inyong palagay sa pagbiyahe ng maulan. Grabe ang lakas ng ulan kadiskarte. So magpahinga muna ako ng ilang sandali dahil pagmamasdan natin ang ulan. Biglang bumuhos eh. So mga dadaanan kasi natin, baka may mahagip tayo na na lubog sa baha. So tansyahin natin kadiskarte, kasi kung ganitong kalakas na ulan na magtutuloy-tuloy, medyo alanganin tayo. Siyempre hindi natin sinasacrifice ang ating sasakyan. Di bali ng nakagarahe lang muna tayo panandali kesa naman suungin natin yung baha, no? Okay lang sana kung sobrang taas ng sasakyan natin eh. So yun lang. Ito ang ating downfall pagdating sa pagbibiyahe sa Grab or sa ibang TNCs. Medyo tayo, mahina ang biyahe natin kapag ganito. So kanina may pumasok na booking na Valenzuela, hindi ko tinanggap dahil nga alam naman natin yung may part kasi ng Valenzuela na nakita ko yung address niya, medyo alanganin dahil yung part na yon konting buhos lang ng ulan, talagang matindi ang pagbaha. So okay lang sana kung mga mga along the way na dito lang sa may Commonwealth area or even nga sa Commonwealth area may binabaha na rin. So tatansyahin pa rin natin, tingnan natin kung titigil ang ulan. Generally ngayon is hindi po ganun kalakas kung i-compare po natin sa habagat natin. Yun na nga mga kadiskarte, meron tayong habagat na dumating, pero tuloy-tuloy na ulan talaga, madaling araw. Prevailing pa rin po yung habagat natin. Generally yung mga pag-ulan po is mararanasan nga natin ngayong hapon at gabi and possible din po sa madaling araw. Medyo humina na ang ulan mga kadiskarte at tumanggap na rin tayo ng booking. So meron tayong pipick upin 1.4 kilometers away at ito ay 337 pesos Grab Pay. Okay, puntahan na natin to kadiskarte. Pang third booking pa lang natin ito. Alright, na-drop natin ang ating passenger at meron tayong another booking. Yan, so kakababa lang nila. Another booking for 90 pesos. Yan, Grab Pay. At ang pickup niya ay malapit lang, 300 meters. Na-drop na natin ang ating fourth booking mga kadiskarte. At nandito tayo ngayon sa may Lacson Avenue. Yan, maghahanap tayo ng dito. Buti tumila na ang ulan. Yan, thank you Lord. So sana pagbigyan muna tayo hanggang sa mag-umaga na wag munang bumuhos ang ulan, kasi nga may paparating tayong bagyo, sabi sa balita. At yun, meron ng LPA, pero sana wag pang masyadong umulan. Another Gorame booking tayo kadiskarte, 90 pesos ulit. Alright, 90 pesos Grab Pay. Ang pickup ay dito lang din, 500 meters away. So nandito tayo sa may Laong-Laan. Pick upin na natin to kadiskarte. Passenger is sharing their location.
location. Another booking tayo kadiskarte. It's 333 pesos cash. Alright, 600 meters ang pick up nito. At papunta naman ito sa pabalik tayo ng Commonwealth kadiskarte. Alright, ayun o. So dito tayo. Balik tayo sa Gorame booking mga kadiskarte. Meron tayo booking dito, 90 pesos cash. Right, pick upin na natin to. That's 900 meters pick up. User is sharing their location. Another booking tayo. Booking natin ay 340 meters away lang. At ito ay 104 pesos cash ulit kadiskarte. Ito lang yung pick up niya. At yan, ito lang din ang kanyang drop off. So ang lapit lang din. Almost 2 kilometers lang ang drop off niya kadiskarte. May booking tayo kadiskarte, 310 pesos. Right, 640 meters away. At ang booking natin ay papunta ito ng Cainta. Okay, ito na naman tayo sa pagbuhos ng ulan. So feeling ko magtutuloy-tuloy talaga. Papahinga lang ng sandali yung ulan, tapos ayan, bubuhos na naman. At since papunta tayo ng Cainta, sana hindi natin abutan yung part ng Cainta na binabaha. Ayan, medyo papalakas yung ulan, pero laban tayo. Tansyahin lang natin talaga, kasi pag ito ay nagtuloy-tuloy ng 2 oras na malakas, uuwi na tayo. Lalo na sa part ng Felix Avenue sa may Karangalan, ayun, medyo bumabaha dun eh. At medyo mataas ang dun, mataas ang pagbaha kapag yung pagtuloy-tuloy ang ulan. Dito na tayo sa pick up natin. Nandito na tayo mga kadiskarte sa Cainta. Mag time check muna tayo. It's already 1:57 in the morning. Okay. So medyo nag-stop ang ating booking at nag-stop na rin ang ulan. After natin mag-drop off mga kadiskarte, meron tayong booking. Alright, so meron tayong nakuha na papunta ng NAIA Terminal 3. Ito naman ay 351 pesos. Yan, 351 pesos. At ang pick up nito ay 2 kilometers. Pwede na to. Alright, nasa NAIA Terminal tayo mga kadiskarte. Tayo ay nakakuha ng magandang booking ngayon. So ito yung total na payment niya for 59. Pero nagbigay sa atin ng additional tip na 100 pesos kadiskarte. Yun. Thank you so much kay passenger dahil meron tayong additional income. Yan, maghintay tayo ng booking dito sa Terminal 3 at maghintay tayo sa online pila. Ito ang ating online pila kadiskarte. Ganito siya, yan, ganito ang itsura niya kapag naghihintay ka. Merong sa first standard 18 minutes, standard PWD 19 minutes, ayan. Pero kadalasan naman hindi nasusunod yan kasi depende kung gaano ka, estimated lang yan. Depende kung gaano ka bilis yung mga booking sa sa Terminal 3. So hintayin lang natin at sana mabigyan tayo ng maganda-gandang booking dito. Nasa Terminal 3 pa rin tayo mga kadiskarte. Bumaba tayo kasi ang tagal ng pila sa taas. So nasita tayo ng guard kaya ayan. Time check 3:18 in the morning na. Medyo ilang minutes na rin tayo naghihintay. Kaya yan, nandito tayo ngayon sa baba. Naghihintay tayo ng booking. At currently sabi, waiting time natin ay 16 minutes. Pero sabi ko nga hindi yan totoo. Ayun. Meron tayong booking. Ayan, papunta ng Coast Residences. Ayan, 9.39 kilometers. Puntahan na natin to. Yan, meron tayong 238 pesos para dito sa booking na to. Pwede na rin kesa wala. Kaya puntahan na natin to kadiskarte. Na-drop na natin ang ating passenger dito sa may Coast Residences. At another booking ulit tayo. Pabalik na naman tayo ng NAIA Terminal. Dahil meron tayo another booking na 192 pesos. Tapos may plus 26. At
tip yata ito. So yan, puntahan na natin itong ating booking. Naiyan na naman tayo mga kadiskarte. At yan, pinaba natin ang passenger natin. 246 ang total niya, pero nagbigay siya sa atin ng 350. So meron tayong 100 plus. Sabihin natin 100 ang tip na naman natin, additional sa ating income. Okay? At maghintay na naman tayo ng panibagong panibago nating pila. So maghintay tayo sa pila dito, sa ating online pila. Medyo matagal ang waiting time natin dito sa NAIA Terminal 3 kadiskarte. Siguro mga 15 minutes na ako naghihintay para dun sa ating sa ating online pila. Pero pangalawang pila na natin ito. So kanina nakakuha na tayo. Good thing nakabalik tayo ulit. Tapos ang plano ko after ko makakuha ng booking dito, pauwi na rin ako, magsa-set destination na rin. So nakakota na rin naman ako kahit papaano, okay na yon. Hindi ganun kalakas yung mga booking natin, hindi ganun kalaki ang income natin dito kasi nga medyo patigil-tigil din tayo dahil sa minsan lumalakas ang ulan, tumitigil, mamaya lalakas na naman. Kaya medyo patigil-tigil tayo ng biyahe. So pero okay pa rin naman kasi naka kota pa rin naman tayo. So sana madagdagan pa mamaya pagka set ng destination. So ito kadiskarte, meron tayong nakuha ang booking pa. Malapit lang, so 180 pesos lang. Alright, pwede na to. After nitong booking na to, mag-set destination na ako. Na-drop na natin ang ating passenger dito sa Red Residences. Time check mga kadiskarte, it's already 4:49 in the morning. At gusto ko na rin umuwi dahil lumalakas na yung ulan talaga. Baka abutan pa tayo ng matindihang ulan at baka masalubong natin ang baha. Kaya uuwi na rin tayo, pero bago yan tayo ay magsaset ng destination. Sana makakuha pa tayo ng ating booking. Kahit pa paano sana meron pa tayong madagdag sa ating income today. Yan siya, lumalaksa naman ang ulan kadiskarte. So habang binabaybay natin ang EDSA, meron tayong booking na nakuha. Ito kadiskarte ay 395 pesos 395 pesos Grab Pay. At ang pickup niya actually 2 kilometers pickup, pero 5 minutes lang siya dahil wala namang traffic. So maganda to, at least meron dagdag sa ating set destination. Kaya pick upin na natin to. Nandito na tayo mga kadiskarte sa Commonwealth. At mukhang hindi na tayo makakakuha ng isa pang set destination. Kaya diretso na ako, uuwi na ako, and then magko-conclude tayo ng ating biyahe. So finally nakauwi na tayo mga kadiskarte. Tayo magko-conclude ng ating biyahe. Tayo ay naka 8 oras. So mga kadiskarte, naka turn off na ang ating Grab app. So offline na tayo. At syempre mag-conclude na tayo ng ating biyahe. Tayo mga kadiskarte ay naka 13 bookings. At eto sa screen lalagay ko ang ating total na gross. Syempre babawasan natin yan ng ating mga expenses. So ibawas muna natin yung ating gas consumption. Technically hindi natin naubos yung buong 1,000 pesos na pinanggas natin kanina. So mga base sa gauge natin, ang nagamit lang natin ay 2 bars. So may natira pa na 1 bar doon sa ating 1K na pinagas kanina. Sabihin na natin ang nagastos natin sa gasolina ay 700. At ibabawas din natin ang ating maintenance, which is palagi nating binabawas ang 500 pesos. Ang matitira dito, yan ang ating total na take home. So wala naman akong ginastos sa pagkain dahil bago ako umalis ng bahay, kumakain na ako, kumbaga. At yun, wala na tayong ginastos na iba pa maliban doon. At yun, ito na ang ating pinaka final na take home. Kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo na mga ganitong klase ng content, please do subscribe. At wag kakalimutan na i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga uploads natin.
Once again, ako si Ards. Ako ang inyong kadiskarte. Magkita-kita tayo sa susunod na video. See you next time and God bless you.